Kamusta na mga kameds? May re-repair nga pala ako isang cellphone na Vivo V11i. So ang issue nito nagpapatay sindi siya pag halimbawa ginamit mo siya sa YouTube or halimbawa tumawag ka. So ganoon ang nangyayari, bigla na lang siyang mamamatay tapos bubukas tapos mamamatay uli. So paulit-ulit lang ang nangyayari. So ang gagawin ko ngayon bubuksan ko muna yung back cover ng cellphone. So ginamit ko nga pala dyan yung aking kuko. So daan-daan ko lang siya na in-slide sa bawat gilid para matanggal yung back cover ng cellphone. Tapos sunod na tatanggalin natin dyan yung tornilyo sa cover ng fingerprint. Tapos tatanggalin din natin yung connector ng fingerprint. So ayan, natanggal na yung back cover ng cellphone. So tatanggalin naman natin yung cover doon sa may battery ng cellphone. So ayan, tinatanggal ko isa-isa yung mga tornilyo. So ayan, ginamitan ko lang siya ng maliit na Phillips screw. So ayan, natanggal na natin yung cover ng board ng cellphone. So sunod naman natin na tatanggalin dyan yung connector ng battery. So ayan, tatanggalin natin yung connector ng battery para yan ang tatanggalin kasi natin yung battery ng cellphone, dahil dyan yung dahilan kaya nagpapatay sindi yung cellphone, lalo na pag ginamit sa YouTube tapos sa pagtawag. Kaya yan lang ang tatanggalin natin, yung battery. So ayan, hinila ko lang siya paangat para matanggal yung battery. So okay lang kahit medyo mabaluktot, tutuwid na lang natin. So ayan, tinutuwid ko ng kamay ko. Sunod naman natin na tatanggalin dyan yung plastic cover film dyan sa may battery. So ayan, hiniwa ko lang ng cutter para magkaroon siya ng punit. So ayan, tanggal ko na yung plastic cover film dyan sa may battery. So ayan, kasi ang parang tumatakip dun sa may BMS ng battery. So ayan, natanggal ko na. So inaangat ko nga pala yung tape dyan. Mayroon siyang nakatakip pa na tape. So ayan, nakita ko na yung fusible resistor ng battery na to. So yun ang aayusin natin, tatanggalin natin yung fusible resistor, tapos lalagyan natin siya ng jumper wire. So ayan, nilagyan ko na siya ng jumper wire para mag-connect yung magkabilang terminal. So ganun lang ang gagawin niya, pag connect nyo lang yung magkabilang terminal ng fusible resistor. Pwede naman siyang lagyan ng jumper wire o kaya yung lead, kapalan nyo lang yung lead, pwede naman din. So ayan, binabalik ko na yung plastic na cover film dun sa may battery. So ayan, ibabalik ko na yung battery dun sa may cellphone para matesting na natin kung okay ba yung ginawa natin dun sa may battery, na ginampera natin yung sa may fusible resistor. So kinonect ko na yung connector ng battery tapos yung connector ng power button. So yan, naikabit ko na. So naman natin na ikakabit yung cover ng board ng cellphone. So yan, yung mga tornilyo pala na tinanggal natin, kailangan din na ibalik isa-isa. Kung ilan yung tinanggal, ganun din yung ibabalik. So ang pagkabit pala niya, wag naman ganong hihigpitan para hindi rin ma-lost thread yung tornilyo. Tapos ibalik din natin yung connector ng fingerprint. Huwag kakalimutan yan, kasi pag hindi mo na ibalik yan, hindi siya gagana yung fingerprint nya. Tapos ibalik din natin yung tornilyo na nakakabit doon para maging lock nya at hindi siya basta-basta matanggal. So ayan, sinisikipan ko na yung lock doon sa may connector ng fingerprint. Tapos siya, ibabalik ko na yung back cover ng cellphone para matesting na natin kung okay ba yung ginawa na natin sa battery ng cellphone na to. So yan, ibabalik ko na rin yung
SIM tray niya. So yan na, okay na, nag-open na yung cellphone. Upon checking naman, hindi na siya namamatay. So magagamit na ulit ito na may-ari.